Hello po sa inyo. It's me again, Victoria. Matagal na po akong Kristiyano since bata pa po ako. So sa iba pong nakakapanood ng aking mga videos ay alam niyo po kung paano nagsimula yung buhay ko pagiging Kristiyano. Hanggang sa dumating po yung pandemic na gumawa po ako ng account. Ito nga pong Blessed Victoria sa FB. And marami po kasi ako naririnig na sinasabi nila na marami daw nade-depress. So bilang isang Kristiyano po, hindi po ako naniniwala sa depression nun. Hindi po talaga. Kaya pag may nagtatanong sa akin, ano yung dapat nilang gawin para malagpasan yung depression na meron sila. Sabi na, pray ka lang, kaya yan. Na sa likod po ng aking isipan, baka may kasalanan ka. Isa po ako sa manghuhusga. Isa po ako sa mali ang pananaw pagdating sa depression. Na iniisip ko kasi na pag Kristiyano ka, pag naniniwala ka sa Panginoon, kapag ginagawa mo yung kalooban niya, hindi mo dadanasin yan. Isip mo lang yan. Ganon yung maakin po mga sinasabi. Pero alam nyo, pinaranas po ng Lord sa akin ang depression. At naniniwala po ako na may depression po talaga. At ang depression po ay isang sakit na katulad halimbawa ng cancer na may stage, di ba? Stage 1, 2, 3, 4. So, ang depression din po ay may level. So, bakit ako naniwala? Kasi nakita ko na meron din pong mga Bible character na matindi ang pananampalataya na dumanas po ng matinding depression na gusto na po nilang mamatay. Katulad po ni Elijah, katulad po ni Haring David, katulad po ni Job, ni Jeremiah, at marami pa pong iba. So, ngayon po, ang burden po sa puso ko, every time na magpo-post po ako ng content, marami pong nagme-message sa akin. Marami po akong nakakausap, iba't ibang klaseng tao. Salamat po dahil ako po, isang karangalan po sa akin na magtiwala kayo, na i-open nyo yung buong kwento nyo, yung buong buhay nyo, na hindi po ako isang doktor, hindi nga po ako isang pastor, hindi rin po ako nakatapos ng pag-aaral. Nakaabot naman po ako ng college, pero hindi po ako nakatapos ng pag-aaral. And minsan tinatanong ko si Lord, sabi ko, Lord, ano ba ako, yung worthy ba ako na lapitan ng mga tao? Kasi makasalanan na ako, Lord eh. Kung titignan ko yung sarili ko, hindi ako karapat-dapat. And yun din yung naririnig ko sa ibang tao. Pero ang Lord kasi yung may final say. Gagamitin niya kahit sino. Kahit yung pinakamasama. Kahit yung walang-wala. Kahit yung tingin natin yung pinakamababang uri ng tao sa tingin ng mga tao. Pero si Lord kasi pag tumitingin sa atin, pantay-pantay. And nagkaroon po ako ng burden. Pasensya na po, iyakin po talaga ako. Nagkaroon po ako ng burden dun sa mga taong nakakausap ko na ang lagi nilang sasabihin ay, alam ko po, hindi niyo ako i-judge o kaya huwag niyo po akong i-judge. Sasabihin nila na wala po kasi nakakaintindi sa amin. Hindi po ako naiintindihan ang pamilya ko. Hinuhusgahan po nila ako. Kailangan ko po ng may makikinig. And naintindihan ko po yun nung nagka-depression ako. Nung nagka-depression po kasi ako, clinically diagnosed po talaga na na-depress ako. PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder, kasi nga po simula nung bata pa po ako ay sobrang madami ng traumatic experience. Up until now po, marami pa rin po. Pero kahit may mga pinagdadaanan po ako, hindi ko po makuhang questionin ang Panginoon kung yung pagiging Diyos niya. Hindi ko po siya kine-question sa pagiging Diyos niya. Kasi ilang beses ko pong napatunayan na sa lahat ng pinagdaanan ko po, hindi niya ako iniwan. Tinatanong ko si Lord kung ano yung purpose niya, ano yung plano niya, bakit niya inaalaw sa akin to. So, nung nagka-depression po ako, ang sabi po sa akin nung doktor ay, Ma'am, tao ka lang, nauubos ka rin. Kasi po, ang tingin po sa akin ng lahat ng tao ay isang malakas na babae, isang malakas na ina, isang malakas na asawa, isang malakas na kaibigan. So dahil yun po yung lagi nilang tingin sa akin, pinaninindigan ko po.
And dumating po yung time na napagod po ako. And ngayon po, eto po yung nagbibigay sa akin ng burden. Nandun dumating po ako sa depression na kailangan po namin yung may tatanggap sa amin. Yung may makikinig sa amin. Yung iintindihin kami, yung tanggap kami kung sino kami. Kaya naiintindihan ko po lahat, yung mga nagme-message, yung mga nagko-comment, yung sukong-suko ka na, yung pagod ka na, naiintindihan kita. Kasi yun pala yung purpose ng Lord kung bakit niya pinaranas sa akin na dating hindi ako naniniwala. Kasi darating yung time na to na gagamitin ako ng Panginoon para maging tagapakinig, para maging tagapagpalakas, para mas maintindihan ko yung sinasabi nila kasi dinanas ko yun. And nalulungkot po talaga ako kasi karamihan po sa nakakausap ko, may pinag-aralan, merong mga mas bata sa akin, merong mas matanda sa akin. Kristiyano at hindi Kristiyano. Yung mga tao na akala nila na magmamahal sa kanila, nasusuportahan sila, naiintindihan sila. Sila pa po yung mga taong hindi makaintindi sa kanila. At ang isa pa po sa nagpalungkot sa akin, pag sinasabi po nilang sa church, na iniisip po nila yung safe place nila na pupuntahan. Pero dun pa po sa church na sinasabi, dun pa po nila nakuha yung judgment, yung condemnation. And ngayon po, kailangan ko po ng tulong kasi hindi ko po kaya mag-isa. So ngayon, asking po ako ng help sa Panginoon na bigyan niya ako ng mga tamang tao na makakasama ko po sa pinapagawa niya sa akin. Sa mundong punong-puno ng hindi magagandang balita, kailangan po natin bilang isang naniniwala sa Panginoon, bilang isang pinaranas ng Diyos sa atin yung pag-ibig niya, yung pagpapatawad niya. Maging part naman po tayo na magbabahagi o mag-share ng magandang balita. Nandito tayo para maging kalakasan ng iba, maging encourager para sa kanila, nasasabihin sa kanila na mahal sila ng Panginoon, na malalagpasan nila yung sitwasyon nila na yan sa buhay. So, lalo na po nung first time ko pong pumunta sa prison, lalo po akong nahabag sa mga tao, lalo pong yung burden sa puso ko na kailangan talaga na may mag-share, lalo na yung mga Kristiyano, i-share yung pag-ibig ng Diyos sa marami. Kasi lalaki, babae po sa kulungan na yun, sobra po yung iyak nila na nakarinig sila ng mabuting balita na mayroong Diyos na mapagmahal, na mayroong Diyos na nagbibigay ng pag-asa, na mayroong pang pag-asa na mabago yung buhay nila, na mayroong Diyos na kaya silang patawarin sa kabila ng laki ng mga kasalanan nila. And salamat po sa lahat ng sumusuport, sa lahat po na nagpupush sa akin na ituloy yung ginagawa ko. Salamat po na nakakaintindi sa akin. Hindi nyo lang po alam kung ano yung laking tulong na binibigay nyo, laking encouragement po kayo sa akin. Maraming salamat.